Ako si Mai Salazar, hatid sa inyo ang mga pinakamainit na balita sa bansa dito sa News Force. Sa ulo ng mga balita, voter certification libre na simula ngayong Pebrero. NIA, kumpiyansang sapat ang supply ng bigas hanggang 2028. Matinding tagtuyot, posibleng maranasan ng 24 na lugar sa bansa. Climate-resistant na infrastruktura sa Davao, iminumungkahi ni PBBM. General Santos City, naitala bilang kauna-unahang lungsod na may 100% consolidation sa PUVMP. Iba't ibang cultural performances asahan sa pagdiriwang ng Chinese New Year sa Banawe, Quezon City. Patas at pantay na balita, komprehensibong ulat para sa pulso ng masa. Ito ang News Force. Para sa unang balita ngayong linggo, inanunsyo ng COMELEC na wala na umanong bayad ang pag-i-issue ng voter certification simula ngayong ika-12 ng Pebrero. Nagkakahalaga ito ng 75 pisong halaga dati na ngayon magiging libre na. Alinsunod ito ng pagdeklara ng ika-12 ng Pebrero na National Voters Day o pambansang araw ng mga botanteng Pilipino. Ang voter certification ay isang dokumento na maaaring magsilbing pansamantalang ID card ng botante at maaari itong magamit ng isang taon. Kaugnay pang balita, planong mag-issue muli ng COMELEC ng Voters ID para sa mga rehistradong botante ngayong taon. Ayon kay COMELEC Chairman George Garcia, mas higit na kailangan ng mga overseas Filipinos ang Voters ID na target na maipamahagi sa mga ito bago matapos ang taon. Matatandaang kinansela umano ng COMELEC ang pamamahagi ng Voters ID taong 2017 upang bigyang daan ang pagsasagawa ng National ID. Samantala, kumpiyansa ang National Irrigation Administration o NIA na posibleng maging sapat ang supply ng bigas sa 2028 kung saan ang pagtatapos ng termino ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. Ayon kay NIA Acting Administrator Engineer Eduardo Guillen, posible itong mangyari kung masosolusyonan ng mga reservoir at diversion types ng mga dam. Aniya, kahit na may nakaambang banta ang El Nino, naniniwala siya na tataas ang produksyon ng palay. Naitala sa probinsya ng Romblon ang pagkasawi ng mahigit 5,000 baboy dahil sa African Swine Fever o ASF. Ang detalye sa ulat ni Daniza Lopez. Sa matinding pagtama ng African Swine Fever o ASF sa probinsya ng Romblon ay nagresulta ito sa pagkamatay ng mahigit 5,000 baboy. Ang ilan dito ay pinatay dahil sa depopulation na isinasagawa ng Department of Agriculture o DA upang masiguro na hindi ito lubusang kumalat pa. Base sa datos ng Office of the Provincial Veterinarian o PROVET, nasa 3,778 baboy ang nasawi at 1,367 naman ang pinatay. Dahil dito ay apektado rin ang kabuhayan ng mahigit 1,000 hog raisers kung saan patuloy namang inihahandog ng pamahalaan ang sapat na tulong para sa mga lubhang naapektuhan. Daniza Lopez nag-uulat para sa One Media Network. Isa pang balita, sa lugar ng produksyon ng sibuyas sa Nueva Ecija, kamakailang nag-inspeksyon ng Department of Agriculture o DA rito upang suriin ang kaso sa paglaganap ng armyworm. Para sa balita, narito si Jade Buhoy. Nagsagawa ng pagsusuri sa lugar ng produksyon ng sibuyas sa Nueva Ecija ang Department of Agriculture o DA at Regional Crop Protection Center o RCPC upang mainspeksyon kung mayroong umuusbong na kaso ng armyworm. Ang pagsusuring ito ay dinaluhan ng mga dalubhasa mula sa Bureau of Plant Industry at mga eksperto sa agrikultura.
Bahagi ng inisyatibong ito ay ang pagsusuri sa pamamaraan ng pagsasaka, kalagayan ng lupa at iba pang saklaw na posibleng makaimpluwensya sa takbo ng produksyon sa sibuyas. Dagdag pa rito ang issue sa pag-atake ng armyworm sa mga ani kung saan naghandog ng solusyon ang RCPC gaya ng paglalagay ng pheromone lure at pagsasagawa ng technical briefing upang mapuksa ang paglaganap nito. Pahayag ng DA, kanilang inaasahan na ang mga aksyong isinagawa ay magiging bahagi ng pagpapanatili at pagpapaunlad sa industriya ng sibuyas sa Nueva Ecija. Jade Buhoy, nag-uulat para sa One Media Network. Inihayag ni Metropolitan Manila Development Authority o MMDA Chairman Attorney Don Artes na mahigpit na ipinagbabawal ang mga habal-habal kaya't hindi dapat ito gamitin ng publiko bilang transportasyon. Ayon kay Artes, kabilang ito sa mga tinatawag na kolorum dahil sa hindi nito pagkakaroon ng prangkisa. Dagdag pa niya, ito'y para na rin sa kaligtasan ng mga bumabiyahe dahil sa panganib na dala nito. Nasa 24 na lugar sa bansa ang posibleng makaranas ng matinding tagtuyot hanggang sa katapusan ng Pebrero. Ito ay ayon sa Philippine Atmospheric, Geophysical and Astronomical Services Administration o PAGASA, kabilang narito ang Metro Manila. Nakatala pa sa inyong TV screen ang mga lugar na magiging apektado ng mainit na panahon dulot ng El Nino. Susunod sa News Force. DOH, ASH at LCP patuloy ang kampanya laban sa paninigarilyo. PBBM ipinag-utos sa PNP na palakasin ang cybersecurity ng bansa. Gaano kalakas ang swerte sa iyo ngayong taon? Alamin sa eksklusibong panayam kasama si Master Hans Kua. Manatiling nakatutok para sa higit pang mga balita sa pagbabalik ng News Force. Dahil sa kamakailang cyber attack sa ilang website ng mga ahensya ng gobyerno, ipinag-utos ni Pangulong Ferdinand Bongbong Marcos Jr. na mas palakasin ang cybersecurity sa bansa. Para sa detalye, narito si Francis Riodique. Ayon sa Philippine National Police o PNP, nakapagtala ang ahensya ng pagbaba ng crime rate sa bansa. Sa ulat ni PNP Chief General Benjamin Acorde Jr., sa naitalang kaso mula July 2022 hanggang January 2024, ito'y mas mababa ng 10.66% mula sa datos noong December 2020 hanggang June 30, 2022. Ngunit sa kabila ng pagbaba ng crime rate, ipinag-utos naman ni Pangulong Ferdinand Bongbong Marcos Jr. na pagtuunan ng pansin ang pagpapaigting ng cybersecurity ng bansa. Ayon sa Pangulo, ito ay sa pamamagitan ng pagsasanay ng mga PNP personnel at pamumuhunan sa mga teknolohiya. Pagtitiyak ni Acorda, mas papalawakin umano ng ahensya ang pagbibigay pagsasanay sa mga personnel nito na mula sa nakasanayang hanggang regional stations lamang ay paaabuti na ito sa municipal level na mga istasyon. Aniya magagawa naman ito ng ahensya dahil sa kasalukuyang 2024 budget nito. Francis Riodique, nag-uulat para sa One Media Network. Sa kabila ng pagtaas ng taripa sa mga sigarilyo ay taging talamak ang bentahan ng vaporized nicotine o vape sa merkado kung saan maraming mga kabataan ang nahuhumaling at naiimpluwensyahang tangkilikin ito. Dahil dito patuloy ang paghikayat ng DOH sa publiko hinggil sa paghinto sa paninigarilyo. Ang kaganapan niya ng tinutukan ni Princess Castro.
alinsunod sa layunin ng Department of Health kasama ng ilang ahensya at organisasyon na mapaigting ang kampanya sa paghikayat sa mga Pilipino na huminto na sa paninigarilyo, patuloy ang paglulunsad ng programa at serbisyo ukol dito. Isa sa mga isinulong na kampanya ng mga ahensya at organisasyon ay ang Stop and Gain a Win Tobacco Cessation Contest kung saan tinutulungan ang mga nais huminto sa paninigarilyo kapalit ang malusog na pangangatawan at papremyong handog sa mga magwawagi sa kompetisyon. Kaugnay nito ay layon din ng DOH na masiguro na ang mga former smoker ay makatanggap ng support services mula sa mga medical facility. Isa rin sa mga dahilan kung bakit isinulong ang kampanyang ito ay dahil ayon kay DOH Undersecretary Dr. Enrique Tayag, ang paninigarilyo ay pangunahing dahilan ng pagkakaroon ng lung cancer, heart disease at stroke. Dahil dito, sinabi ni Dr. Maricar Limpin, Executive Director ng Action on Smoking and Health Philippines, na maraming benepisyo ang makukuha sa paghinto sa paninigarilyo. Isa na rito ang pagkakaroon ng magandang estado ng pag-iisip at ang malusog na pangangatawan. Sa kabilang banda ay pinaliwanag din ni Dr. Glina Ong Cabrera, Smoking Cessation Program Advisor ng Lung Center of the Philippines, ang tatlong uri ng paninigarilyo. Una ay ang first-hand smoker o ang naninigarilyo, habang second-hand smoker naman ang tawag para sa mga taong nakalalanghap ng usok mula sa usok na ibinuga ng first-hand smoker, at ang huli ay ang third-hand smoke kung saan ito ang tawag sa mga usok na dumidikit sa mga bagay malapit sa pinagbugahan ng usok mula sa first-hand smoker. Bukod sa karaniwang tobacco cigarettes, ay natalakay din ang paglaganap ng mga vape sa merkado kung saan ayon kay Yusek Tayag, marahas ang marketing strategy ng mga seller, partikular na sa online kung saan nagiging accessible ito sa mga consumer. Ayon sa datos, nasa 14% ng mga kabataan ay nahihikayat manigarilyo, kung saan isa ang pandemya sa naging dahilan ng pagdami ng bilang ng mga youth smoker. Ayon kay Dr. Cabrera, isa sa mga salik na idinulot ng pandemya ay depresyon o matinding kalungkutan, habang ang iba pang dahilan bukod dito ay ang peer pressure, kuryosidad at pagre-rebelde. Dagdag pa rito ay ang harm reduction marketing ng mga nagtitinda kung saan ini-endorso ang vape bilang safer alternative na mariing pinabulaanan ng mga doktor. Ibinahagi rin ni Dr. Limpin na ayon sa pag-aaral ng mga eksperto, ang mga flavor variant na kasama sa produktong vape kapag nalanghap ay mas malaki ang problemang maidudulot sa kalusugan. Na para makahinto ho kayo ng paninigarilyo, mas maganda ho na humingi ng tulong para mas lalo ho tayong maging matagumpay sa paghihinto ng paninigarilyo. Samantala, ayon sa kanila ay hindi pa pinahihintulutan ng kasalukuyang mga umiiral na batas ang pagsawata sa produksyon ng mga uri ng sigarilyo sa bansa, bagkus ang tangi na lamang na magagawa ng mga ahensya at organisasyon ay ang patuloy na pagbibigay ng datos hinggil sa mga nagkakasakit dulot ng paninigarilyo. Princess Castro, nag-uulat para sa One Media Network. Isinusulong ni Pangulong Bongbong Marcos ang muling pagdidisenyo ng mga infrastruktura sa Davao Region na maaangkop sa anumang klima. Nawasak umano ang mga tulay at hindi madaan ang kalsada dulot ng patuloy na pagbaha, pag-ulan at pagguho ng lupa sa rehiyon. Iminumungkahi ito ng Pangulo matapos magsagawa ng aerial inspection sa mga lugar na nasalanta ng masungit na panahon. Muling inusig ang pagpapasawalang bisa ng prangkisa sa SMNI dahil sa fake news at red tagging na naungkat sa Kongreso. Sa kabila niya, nanawagan din ang mga kinatawan na padaluhin ang nasabing leader ng kanilang komunidad na si Apollo Kibuloy sa mga susunod pang pagdinig. Narito ang ulat ni Jade Buhoy para sa buong impormasyon.
Matapos aprubahan ni Congressman Gus Tambunting bilang pinuno ng pagdinig sa mga prangkisa ang sabpina sa leader ng Kingdom of Jesus Christ o KOJC na si Apollo Kibuloy na siya ring chairperson ng Suarasug Media Corporation, ipinatawag ito ng Kongreso sa susunod na pagdinig upang harapin ang mga umano'y issue ng SMNI sa infraction at pagpapasawalang bisa ng kanilang prangkisa. Ang Suarasug Media Corporation ay kilalang namamahala sa operasyon ng Sunshine Media Network International o SMNI. Nagpahayag naman si Surigao del Sur Representative Johnny Pimentel sa makailang ulit na pagpapatawag kay Kibuloy upang linawin ang isyong kinasasangkutan, ngunit hindi daw ito dumalo. Dagdag pa ng kinatawan ng Gabriela Party List na si Arlene Brosas sa kabila ng paulit-ulit na panawagan kay Kibuloy, aniya kinakailangan na daw na siya mismo ang humarap sa Kongreso at hindi lamang ang abogado nito. Nilinaw naman ng SMNI Legal Counsel na si Attorney Mark Tolentino na wala umanong kinalaman sa operasyon ng SMNI si Kibuloy. Batid pa niya, ito'y honorary chairperson lamang. Iniungkat naman ni One Rider Party List Representative Ramon Gutierrez ang pagbabago sa struktura ng nasabing korporasyon nang walang permiso ng Kamara na nagresulta sa kanilang paglabag sa pagkakaroon ng prangkisa. Muli din inusig ni Kabataan Party List Representative Raul Manuel ang humigit sa 200 red tagging videos na inere sa estasyon ng SMNI. Bahagi din sa nasabing pagdinig ang pagbibigay diin ni PBA Party List Representative Margarita Nograles sa nasabing red tagging ng mga tagapag-ulat ng SMNI, kung saan ito ay malinaw na paglabag sa kanilang lehislatibong prangkisa na siyang mahigpit nitong ipinagbabawal ang paggamit sa istasyon bilang daan upang makapagpakalat ng maling impormasyon at storyang walang pinagbabatayan sa katotohanan. Jade Buhoy, nag-uulat para sa One Media Network. Umarangkada na ang mga modernong jeepney sa General Santos City na ikinalugod ng Department of Transportation dahil sa pagsuporta ng lungsod sa PUVMP. Para sa detalye, narito si Francis Riudique. Sa kauna-unahang pagkakataon nakapagtala ang Department of Transportation o DOTR ng 100% consolidation rate at ito ay sa lungsod ng General Santos City. Ayon kay DOTR Secretary Jaime Bautista, may tuturing na inspirasyon at kampyon ang inisyatibo ng lungsod ng pagsuporta sa pagsusulong ng mga modernong pampublikong sasakyan. Ang pahayag na ito ay mula sa kanyang talumpati sa selebrasyon ng ahensya ng ika-125 anibersaryo. Sa kabuuan ay mayroong 20 kooperatiba at 2 korporasyon ng PUV operators ang meron sa Gensan. Hangarin ni Secretary Bautista na magsilbi itong ehemplo sa iba pang mga lungsod na suportahan ang programang modernisasyon ng administrasyon. Francis Riudique, nag-uulat para sa One Media Network. Wagi ka ba o sawi sa pag-ibig? Alinman sa dalawa ang iyong sagot, hindi ka naman mapag-iiwanan sa handog na love train sa Metro Rail Transit o MRT Line 3. Ito ay handog ng Department of Transportation ngayong buwan ng pag-ibig na bukod sa mga palamuting may hugot at disenyong FEB-ibig, mayroon ring programa, snacks at munting hara ng handog pagdating ng Ayala Station. Kumapit ka na this time at baka ikaw ay maiwan na naman dahil aarangkada ang love train sa parehang ruta ng northbound at southbound lanes ng MRT3. Asahan ng samut-saring Chinese cultural performances sa pagdiwang ng Chinese New Year sa Chinatown sa Banawe, Quezon City. Kabilang dito ang mga tradisyonal na musika at sayaw ng mga Chino, pati na rin ang wushu exhibition na isang competitive martial arts mula sa China. Ayon kay Quezon City Mayor Joy Belmonte, bukod sa pag-promote ng tradisyon at kultura ng China, ay layon din ito na mapalakas ang turismo ng Banawe. Ito ang unang beses na ipinagdiwang ng QC ang Chinese New Year ng 3 araw hanggang ngayong linggo, 11 ng Pebrero. Panibagong taon, panibagong bugso na naman ng swerte.
At ngayong Year of the Dragon, masasabi mo na kayang taon mo na to? Alamin ang eksklusibong panayam ni Francis Riodique kasama ang isang feng shui expert. Akin na tong taon na to. Ito ang tumambad na mga laman ng post sa social media bago pa man pumasok ang 2024. Tila ba inaangkin agad dahil sa swerteng inaasahan sa panibagong taon. Pero ating kumpirmahin kung may swerte nga bang dala ang Year of the Wooden Dragon sa'yo sa perspektibo ng feng shui. Kyonghi, what's up? Ako po si Master Hans Kua, ang inyong pambansang feng shui expert. Welcome to the Year of the Wooden Dragon. Ayon kay Master Hans Kua, ngayong Year of the Wooden Dragon ay dapat na maging strategist at planner ka dahil sa katangian na wooden na hango sa konsepto ng puno na it takes time na magbunga ang mga sanga nito. Ngunit kung iuugnay ito sa katangian ng dragon, Ang dragon characteristic is attack mode siya. Posibleng may opportunity, mabilisan dumating, pero mabilisan din siyang mawawala. Pag may opportunity, let's grab the opportunity, let's make it happen. at sa sandaling ito, atin ang kumpirmahin kung taon mo na nga ba ito pagdating sa pera, kalusugan at love life. Sa mga pinanganak ng Year of the Rat, usapang pera, money star activated. Usapang love life sa Year of the Rat, fertility, magandang taon to na mag-baby dragon. Usapang kalusugan, bagyan ng lungs. Ox naman tayo. Pagdating sa opportunity, sa money, sa career, sa businessman, sa usapang pera, opportunity, ang ox. Sa love life, relationship, very good din. Sa kalusugan naman, heart, ang dapat bantiyan ng mga ox. As tiger naman tayo, usapang pera, meron naman siyang blessing. Kaya naman share your blessing, be a blessing sa ibang tao para mag-pour ang blessing sa iyo. Usapang love life, may blessing din, another baby rin parating na dragon sa mga Year of the Tiger. Also, sa Year of the Tiger ngayon taon na to, sa kalusugan naman intestinal ang dapat bantiyan. After the Tiger, ito naman ang Year of the Rabbit. Ang mga rabbit naman ngayon taon na to, nasa kanila naman ang aspect sa pera, ang victory at success star. Maging hands-on sa career, hands-on sa negosyo, para hands-on din sa suwerte. Ang pag-ibig naman ng mga Year of the Rabbit, magandang taon to, magpakasal. Year of the Dragon yung taon na to, usapang pera, invest sa health. Usapang pag-ibig, emotional masyado, conflict, magkakos siya ng issue, kalusugan is weak. After ni Dragon, ito naman Year of the Snake. Usapang pera, invest din sa mga health insurance, invest sa kalusugan. Usapang pag-ibig, magandang year to sa relationship, pero dahil pabago-bago o emotional or walang gana ang stake ngayon, yun ang magiging cause ng issue ng away na magpartner. Health is weak. Year of the Horse naman tayo, activated ang scam, cheating, betrayal pagdating sa pera. If it's too good to be true, it's not true. Usapang love life, posibleng lokohin kayo ng partner nyo. Kalusugan naman, bantayan ang may kinalaman naman sa baga or lungs. Year of the Sheep at Year of the Goat, they share stars for output, achievement, and long-term success. Usapang pera, Year of the Sheep, mag-invest sa long-term goal plan or investment. Usapang pag-ibig, fertility star activated. Usapang kalusugan, be active and be happy. Year of the Monkey naman tayo, ang kanyang creativity ay magdadala ng stability sa kanyang trabaho, sa kanyang negosyo. Gamitin ng social media para magkaroon ng mga projects. Sa pag-ibig naman, very good year. Magpakasal, very good year. Magka-baby dragon. Ang rooster ang best friend ng Year of the Dragon. Aspetong pera, opportunity star is very good. Usapang love life, very, very good din. Usapang opportunities, very good sa Year of the Rooster. Rooster, kailangan nyo ng sunlight, kailangan ng sleep. Bantayan ang may kinalaman naman po sa diabetes at cholesterol. Year of the Rooster this year, very good. Ang Year of the Dog ang susunod ni Rooster, kalaban siya kasi ng Year of Dragon, bawal mag-display ng tinatawag nating dragon. Ang Year of the Dog, usapang pera, not your year to be aggressive. Sa Year of the Dog, usapang love life, activated ang love star if you're single. If you're married, pagiging malandi will bring in relationship separation. Year of the Dog this year, hindi maganda mag-baby. Sa negosyo, sa pera, slow down, think carefully. At ang Year of the Pig, ang last sign natin, may exam star siya sa career. Ibig sabihin kung mag-exam siya, malaking chance na makapasa. Mag-aaral maigi para makapasa. Ang Year of the Pig also, meron siyang love star. Si love star, very good.
Kalusugan ng pag-ibig, bantayan. Ang may kinalaman sa uric acid, bantayan. May kinalaman sa mga intestinals, liver or spleen ang dapat bantayan ng Year of the Piggy. Oh, matapos mapakinggan ng Feng Shui Horoscope Forecast, talagang sa inyo na nga ba talaga ang taon na ito? Ngunit may paalala si Master Hans Kua. Pero sa akin naman sa Feng Shui, again, hindi tayo para mamilit ng paniniwala nyo po. Ito po ay isang science kung saan gusto ng mga swerte. Kaya po gumagawa ng swerte nyo po dahil nasa inyong mga kamay, nasa lalay, ang inyong mga tagumpay. At ito ang horoscope forecast para sa Year of the Wooden Dragon. Ako si Francis Riudique, bumabati ng Kong Hei Fachoy at nag-uulat para sa One Media Network. At narito ang recap ng mga nagbabagang balita ngayon. Sa ulo ng mga balita, voter certification libre na simula ngayong Pebrero. NIA, kumpiyansang sapat ang supply ng bigas hanggang 2028. Matinding tagtuyot, posibleng maranasan ng 24 na lugar sa bansa. Climate-resistant na infrastruktura sa Davao, iminumungkahi ni PBBM. General Santos City, naitala bilang kauna-unahang lungsod na may 100% consolidation sa PUVMP. Iba't ibang cultural performances asahan sa pagdiriwang ng Chinese New Year sa Banawe, Quezon City. Patas at pantay na balita, komprehensibong ulat para sa pulso ng masa. Ito ang News Force. At yan ang pinakamainit na mga balita ngayong araw. Manatiling nakatutok sa aming mga ulat at updates sa aming Facebook page, facebook.com/OneMediaNetwork. Ako si Mai Salazar at ito ang News Force.